Naranasan ko kasi dun sa college, walang allowance, walang baon. Since cum laude ako, not for bragging, hindi pala siya ganun kadali maghanap ng work. Lalaki ng sahod ng mga affiliates. Ilang taon ka na nag-start ka sa live streaming? Mga 23. 8 hours yung shift nila every day. Pero hati-hati yun. For example, ang schedule 4 a.m. to 8 a.m. and then 4 p.m. to 8 p.m. in the evening. So, ganun siya. Para ma-complete nila yung 8-hour shift. Ay, ilan na sila? Actually, more than 15 na sila eh. Mga siguro pag inuwi namin yung ibang live namin from Manila, 20 plus na sila. Aside dito, meron pa ka pa? Meron pa kami sa Manila. Sino Actually, doon kami naka-duty? nag-start. Ay, sinong nag-manage Yung ate ko po. Pero planning na naiuwi siya dito para mas mafokusan namin talaga siya. So, yung unang work ko kasi, nung nag-aaral pa lang ako sa college, ang work ko talaga is ESL tutoring. So, naging ESL tutor ako kahit di ako magaling sa English. So, parang yun yung naging Waterloo ko. Tapos, challenge ko yung sarili ko na why not mag-try akong mag-apply ng online. Kasi gusto ko talaga siya mag-apply since pandemic nga. So, I'm looking for a job na pwedeng makahelp sa akin. Kasi sa pandemic that time, super hirap din ng ng buhay eh. Ako nung nakagraduate ako ng college, trinay ko i-apply na pag-aralan ko, which is yung computer science, kasi yun yung degree ko eh. Tanggap naman ako doon sa work na yun. Sa estudyante ko doon is international. Mainly ang tinuturuan ko mga Taiwanese, Vietnamese, and Japanese. Japanese ang pinakamarami. Kasi yun yung platform na yun is from Japan talaga siya. Okay. Ayun, nag-stop ako noon kasi medyo mahina ang internet. Wala pa nung internet. Hindi masyado. Oo. So, ang ginagawa ko, loadable siya na wifi, yung Globe. So, pag ubos na yung load, so hindi na ako makakapagturo. So, saan ako kukuha ng pang-load ko, ganun. So, nag-try ako lang ng another job, which is yung computer science tutor naman. And then, pinalad naman doon, nakapag-earn naman. And then, pumunta na ako ng Manila. Tapos, nag-apply ng work. And akala ko, since cum laude ako, not for bragging, pero hindi pala siya ganun kadali maghanap ng work. Kailangan mo pala ng experiences dun sa ina-applyan mong work. Hindi ako pinalad dun sa ibang work na ina-applyan ko. So, nag-try ulit ako. So, ang bagsak ng work ko is call center agent naman. Yun na yung last na naging work ko. And then after nun, while working sa TikTok, nakita ko kasi yung parang ang lalaki ng sahod ng mga affiliates. So parang parang ang gandang pasukin mo. For example, makikiconnect ka sa isang brand. So sa isang brand na to, bibigyan ka ng commission rate. Inspiration mo sa kwarto, pare-parehas ba? Oo, sir. Ano naman? Actually, wala kami interior designer. Kami lang naging interior designer. So like ito, kinuha lang namin to sa Manila, sa tawag na nito, Mandawi. So, yan, naghanap po may ng mga inspo, yan. Ginaya lang namin yan. Sa Pinterest din, doon din kami nagtumingin ng mga design, sir. One word to describe Jonel. Business-minded. Nung elementary kasi ako, nagbebenta na kasi ako dati ng money, ganun. Since tumira kasi ako sa isang teacher, so ito, kunin mo to, ibenta mo sa school. So, yun, kinukuha ko din, may percentage ako doon, may commission ako. Kasi nakikita ko yung parents ko na parang ang hirap ng nila ng ginagawa nila, tapos kahit gawin na nila lahat, andun pa rin kami, hindi kami makaangat kasi talagang ang hirap ng buhay. Naging foundation ko din yung parents ko and estado ng life namin para maabot yung life na gusto ko. Isa yun sa mga naging way na naging cum laude ako is to show up consistently. Yung perseverance ba, yung hardworking. Naranasan ko kasi dun sa college, walang allowance, walang baon. So, kailangan kong mag-stay for a week sa boarding kasi wala akong pamasahe pabalik ng Pamulo. Kasi kung hindi siguro ako galing sa mahirap na buhay, hindi ko ma-appreciate kung sino man ako ngayon. Yun talaga yung nag-lead sa akin sa kung bakit ako naging hardworking, kung bakit kailangan ko ma-achieve yung life na to. Kasi may gusto kong patunayan sa tao eh. Hindi lang dun yung kaya mo. For me, I appreciate those who are appreciative about sa life na meron ako ngayon. Napaka-inspiring naman ang kuya.